Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Sino po dito sa buong linggo ay nakaranas ng pagpapala ng ating Diyos? Tayo po ba'y pinalakas ng ating Panginoon? Salamat sa Panginoon sapagkat the Lord has given us another Sunday to worship Him and be together in fellowship with the brethren. Na patuloy na tayo po ay nagsasama-sama magpapalakasan sapagkat tunay na totoo ang sinabi ng Biblia. Let us consider how to stir up one another to love and good work, not neglecting to meet together as is in the habit of some, but encouraging one another as we see the days drawing near. Natunay na ang ating panahon ng pagsamba, pagsasama-sama ay pagpapalakasan nating lahat, sapagkat in the presence of the living God, there's fullness of joy, there's fullness of peace. Na kung ikaw man ay dumaan sa isang pagsubok, sa presensya ng Diyos, may kapayapaan, may kagalakan, at may kaaliwan na mula sa ating Panginoon. Tayo po ay nag-discuss for ilang buwan na tayo po ay nag-discuss about the life of Elijah. And now, na tayo po ay nasa panahon naman ng buhay ni Elisha, tayo po ay nasa huling yugto sa pag-aaral sa buhay ni Elisha. Na kung saan ito po ay isang pag-aaral na ipinakita sa atin ng Diyos, na tunay na ang Panginoon ay isang Diyos ng himala, na naranasan ni Elijah na gamitin ng Panginoon sa maraming himala, at naranasan ni Elisha ang mas maraming himala dahil hiningi niya sa Panginoon, hiningi niya sa pamamagitan ni Elijah ang dobling espiritu o double portion of the anointing. And it happened. At ngayon tayo po ay nasa huling yugto ng pag-aaral ng buhay na Elisha, na mula doon sa pagiging, sabi nga ay assistant ni Elijah, na siya ang tagasali ng tubig sa kamay ni Elijah, pag naguhugas ng kamay si Elijah, pag nangangailangan ng assistant si Elijah, nandoon si Elisha. At sa buhay ni Elisha ay nakita niya kung gaano ang kapangyarihan ng Panginoon na kumatagpo sa buhay niya, and he enjoyed the ministry. Na-enjoy ni Elijah at na-enjoy ni Elisha ang ministry sa gitna ng maraming mga pagsubok, sa gitna ng mga maraming threats sa buhay nila. Pero hindi nila inalintana kung ano man ang idinulot ng pagsunod nila sa Diyos, sapagkat incomparable ang joy of being a servant of the living God. Na hindi maikukumpara ang kagalakan ng pagiging isang lingkod ng Panginoon, at ito'y napatunayan sa buhay ng dalawang ito na dakilang propeta ng Panginoon, si Elijah at si Elisha. Now, tayo po lahat ay hahamunin ngayon sa buhay ni Elisha bilang isang propeta ng Panginoon na tunay na ginamit mightily ng Panginoon katulad ng paggamit ng Diyos sa kanyang naging mentor model na si Elijah. Sa buhay niya ay pinakita sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Kayo, kung kayo'y tatanungin, what do you aspire to have? What do you aspire na talagang ikaw ay talagang, pag wala ka na sa mundo, how do you want people to remember you? Ano ang gusto mong maalala? Sa anong area ng buhay mo gusto mong maalala ka ng tao? Anong ina-aspire mong maalala ka ng tao sa anong area ng buhay mo? Marami mga Miss Universe, Miss World, gusto nilang maalala sila sa kanilang kagandahan. Pero ang beauty nila ay naagnas at nawala rin. Yung iba ay gusto nilang maalala sila sa kanilang kapangyarihan, katulad ng ating President Marcos. Subalit ang kapangyarihan niya ay natapos din. Yung iba ay gusto nilang maalala sa kanilang, sabi nga ay pagiging magiting na mandirigma, katulad nila Alexander the Great, sila Napoleon Bonaparte. Pero natapos ang pakikipagdigma nila. Tapos na rin ang mga event na yun. At yung iba ay gusto nilang makilala sila sa kanilang pagiging mga mayayaman, mga sikat sa panahon na yon, katulad nila Rothschild, nila Rockefeller. Pero natapos din ang kanilang pagiging, sabi nga, famous because of their wealth. Na dito po makikita natin, pero ipinapahayag sa atin ng Biblia, what should be the aspiration of every true believer while you are still living? Na anong gusto mong maalala ka ng tao? Sa anong bahagi ng buhay mo na gusto mong maalala ka ng tao?
kapag ikaw ay wala na sa mundo. And I believe this must be a noble desire o noble goal na meron tayong gugustuhing maalala tayo ng tao kapag tayo'y inalis na ng Panginoon sa mundong ito. Is it a healthy, sabi nga, attitude na meron kang perspective na gusto ko maalala ko ng tao sa ganitong area? Healthy kaya iyon? Sa palagay nyo, healthy attitude po kaya yun na meron kang gustong iwanan sa mundong ito? Yes, of course. Sapagkat lahat po tayo mawawala sa mundong ito, but we will have an unfading legacy in this world. Na hindi kumukupas na legasiya or gift in this world. Sapagkat, whether we like it or not, meron tayong iiwanan sa mundong ito. All of us should leave a legacy in this world. Your footprint should challenge people to love, follow, and serve our God. Dapat yung ating mga yabag o yung ating mga footprints, yung yapak natin, ay talagang makita ng mga tao paano nila susundan ito, na sila'y na-challenge kung paano nila mamahalin ng Diyos, na sila'y ma-challenge kung paano nila paglilingkuran ng Panginoon at paano nila susundin ang Panginoon dahil sa iyong buhay. Sa Biblia po ay kakaunti yung mga taong sabihin natin katulad ng Elijah, Elisha, yung few replacements in the scriptures na kung saan parang kakaunti yung halimbawa si Elijah naging talagang faithful sa Lord, masunurin. Bibihira yung meron siyang tagasunod na Elisha. Bibihira din yung katulad ni Moses na merong tapat na tagasunod na si Joshua. Bibihira yung talagang sabihin natin na kung saan tagasunod na talagang na katulad ni Apostol Pablo na meron siyang Timoteo. Bibihira ang ganoon. Kaya nga po, kung titignan natin, few replacements ang makikita natin sa Biblia na yung kanilang mentor model ay talagang sinundan nila ng mas maayos. Na talagang sumunod sila at kaya yung naranasan ng kanilang mentor model ay naranasan din nila. And I just pray, lahat tayo ay tunay na maging tagasunod ng ating Panginoon. Sapagkat Elisha had a great model, si Elijah, at siya ay hindi umalis sa presensya ni Elijah hanggat hindi talaga nakita niya na kinuha ng Panginoon sa Elijah at dinisar niya ang double portion of the anointing, the double portion of His Spirit. And he was willing to take his time, yung effort, na para kung ano ang naranasan ni Elijah, ay maranasan din niya. Katulad ni Moses, hindi tumigil si Joshua na ang mga tao ay nandun sa kapatagan, habang si Moses ay nakikipag-usap sa ating Diyos, pagbigay sa kanya ng 10 utos, si Joshua ay nandoon sa paanan ng bundok. Habang si Moses in 40 days and 40 nights at naging 80 days and 80 nights na nag-antay sa pagbibigay ng Panginoon ng 10 utos, sapagkat alam natin nasira yung unang 10 commandments dahil sa galit ni Moses sa mga tao, sapagkat ang mga tao ay gumawa ng golden calf, pero si Joshua ay walang sawa nandoon sa tent na nag-aantay kay Moses hanggat matapos ang pakikipagniig ni Moses sa Diyos. Kaya nga hindi katakataka, ipinasa ng Panginoon kay Joshua ang baton. Not to Aaron, ipinasa ng Diyos the baton of Moses to Joshua, not to his own brother, si Aaron. Why? Sapagkat nandun ang spirit of perseverance, spirit na talagang gusto ng Panginoon na makita sa buhay ni Joshua, sa buhay ni Elisha. And I just pray na tayong lahat ay talagang i-desire natin na tayo po'y maging kagamit-gamit sa kingdom of God, especially in our time. Elisha saw more in life than most people. Marami siyang nakita sa buhay na ito kaysa sa mga ibang tao. Marami hindi nakita ang tao na nakita ni Elisha na na-recognize niya
na mayroon pang higit na dapat maranasan ang tao sa mundo maliban sa mabuhay, kumain, magtrabaho, at mag-enjoy sa mundo. Nakita ni Elisha, more than that, ang dapat maranasan ng tao. Sapagkat marami mga tao nakasentro sa mga things na temporary. Pero nakita ni Elisha ang kahalagahan ng mga eternal things sa buhay niya. Kaya nga, he saw things in the perspective of God na hindi nakita ng maraming tao na kanyang tinanaw ang mga bagay na panlangit kaysa sa mga bagay na panlupa. And we must have this kind of perspective and purpose in life. Na dapat meron tayong ganitong pananaw, ganitong layunin sa puso natin while still living on earth. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito so that we will live life in its fullness. Na kinakailangang maibuhay natin ang buhay na ito ng kapuspusan na talagang may mangyayaring maganda sa buhay natin lahat sapagkat all of us must have that goal. I will leave a legacy in this world. Na tayo po ay mag-iiwan ng legasiya or a gift to this world. Something to leave behind. Na pag umalis na tayo, something important in your life na gusto mong iwanan na parang pamana mo to the generation to come. Tayo pong lahat ay tumayo. Let's open our Bible, 2 Kings chapter 13, 20 hanggang 21. 2 Kings 13, 20 hanggang 21. Tayo pong lahat ay sabayang babasa. Let's read together. Elisha died and was buried. Now Moabite raiders used to enter the country every spring. Once while some Israelites were burying a man, suddenly they saw a band of raiders. So they threw the man's body into Elisha's tomb. When the body touched Elijah's bones, the man came to life and stood up on his feet. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Ito po ay isang maikling verse lang sa atin. Sa huling panahon ng talagang iniwanan na Elisha, kung hindi talaga, sabi nga, hindi natin malimutan how Elisha saw Elijah was taken out of his sight. The chariots of fire, kinuha ng God si Elijah through the chariots of fire, na kung saan na-rapture ng buhay si Elijah, pero nag-iwan din ng ibang klaseng, sabi nga, ibang klaseng legasiya, itong si Elisha, bagamat siya'y namatay sa karamdaman, pero kahit patay na, may naiiwan pa ring legasiya sa buhay niya. Na dito po ay mahalaga sa buhay nating lahat, na tayo ay talagang mag-desire, na kahit tayo mawala sa mundong ito, maaalala ang something sa buhay mo about your God. Na malimutan na nila ang lahat ng bagay sa buhay mo, pero maaalala ang mga things about your God. Na kung saan ikaw ay nag-iwan ng legacy, that footprints, na i-desire ng tao to love your God, to serve your God, to obey your God, and to walk with your God. Sapagkat yun ang pinakamahalaga. And this time, ang sabi nga po, nung namatay na si Elisha, alam natin, last week na pinag-aralan natin, nung time na si Jehu, si Jehoash, ay talagang tinuruan how to use that bow and arrow, na kung saan naggalit nga si Elisha, bakit hindi mo in-strike ng 5 or 6 times? Sapagkat gusto ni Elisha na makita ni Jehoash bilang king of Israel, na magkaroon siya ng complete victory. Pero hindi naganap iyon dahil nalimitahan ni Jehoash ang pagkilos ng Diyos sa kanya. Pero dito ay pinakita bagamat si Elisha ay sabi nga, propeta ng Panginoon na namatay na, pero grabe ang iniwanan pa rin niyang alaala sa puso at isipan ng bansang Israel. And until now, as we read the things that had happened sa buhay ni Elisha, we will be amazed. Wow, grabe ang kanyang naranasan na hindi niya alam, patay na siya, may nagaganap pa kahit sa kanyang katawang namatay. Na dito ipinakita sa atin, ano ang mensahe sa atin ni Elisha. Nang time na ito po, ang sabi, yung mga Moabita na every springtime ay talagang, sabi nga, nang re-raid sila sa bansang Israel,
na sila ay talagang lumulusob sa bansang Israel para kubkubin. And that was springtime. Walang mga sabi nga talagang hindi nag-snow at ng time na yon. At yun ang panahon ng pagre-raid nila. It so happened na may inililibing silang lalaki na sa panahon na yun na sila'y naglilibing, talagang nandun ang iyakan, nandoon ang hagulgulan dahil may mga mahal sa buhay na lalaking ito na kasama sa nakikipaglibing mga kaibigan, relatives, kababata, nakikipaglibing. At nang nakita nila ang mga raiders ng mga Moabites, sila'y natakot at nataranta at nangyari ay talagang ipinakita ng Diyos sa kanila kung gaano ang makikita nilang isang klaseng himala. Sa kanilang taranta at talagang sa panahon na yon, alam naman natin mga patay noon ay talagang hindi naman gumagamit ng mga ataol na katulad ngayon, di ba? Talagang yung patay na yon ay talagang dala-dala nila. And then nung nakita nila the raiders who are coming, ay talagang sa takot nila na ihagis yung patay at ang libingan ni Elisha ay bukas at that time. Buto na lang ang naiiwan, paghagis sa buto, yung patay ay hindi na contain ng kapangyarihan ni Elisha, bumangon ang patay at sabay-sabay silang tumakbo. Na kung saan yung mga Israelita ay tumatakbo dahil nandyan na ang mga Moabita at lalong kumaripas ang takbo nung nakita nila yung patay na ililibing nila, kasama nila at kasabay nilang tumatakbo. Imagine nyo kung ano ang scenery that time. Siguro yung yung mabilis tumakbo ay talagang kakaripas ng todo. Sa palagay ko, yung pinakaduwag doon ang pinakamalakas tumakbo. Di ba? Sa palagay nyo, sino dito ang pinakaduwag? Walang magtuturo. Kayo po ba'y malakas ang loob nyo kung makakita kayo ng patay na nabuhay? Ano? Sa palagay nyo, kung nakakita kayong patay na nabuhay, ano ang gagawin nyo? Siguro sasabihin nyo, takbuhan na. Ako, naalala ko one time as I was really desirous, sabi ko nga sa Lord, Lord, alam mo, gusto ko makabuhay ng patay. Gusto ko makabuhay ng patay. At pagkatapos, ipipreach ko ng gusto ang gospel at sasabihin ko, our God is a living God. He is a real God. Na yun ang pinaka-desire ng puso ko, makabuhay ng patay. Desire ko sapagkat gusto ko i-preach ang gospel. One time, may isang kapatiran tayo, si Angel Coleto, namatay. Siguro naalala ng marami sa inyo si Angel Coleto na namatay siya. And then, nang time na yun, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, kalooban mo kaya mabuhay si Angel mula sa mga patay. Dahil gustong-gusto kong bumuhay ng patay. And then, sabi ko sa church that time, Wednesday, alam niyo, church, hindi natin alam, si Angel kaya buhayin ng Lord? Bakit hindi? Sabi nila, oo nga, malay natin si Angel pala bubuhayin ng Lord. Okay, magpipreach ako doon sa patay mo ngayon, pagkatapos ng prayer meeting, tayo talagang mag-desire na makita natin ang supernatural touch ng God. Eto na po. Lahat kami excited, tumakay kami nung meron tayong L300 pa yata at that time. Kami pumunta doon sa lugar nila Angel, sa Facundo. Lahat kami excited. Lahat kami talagang, wow, malay natin si Angel pala yung mabubuhay mula sa mga patay. And then, pumasok kami, looban siya. Alam ni Ate Beck, galing siya doon. Doon sa sila Kuya Bobo, doon sa Alfonso Street. Alam mo kung gaano kasikip yung lugar na yun, masikip na masikip. Kapag ikay nakasalubong, yung mukha ng iyong makakasalubong ay talagang halos di kita na. Ganun kasikip. And then, eto na po. Pumasok kami sa bahay, medyo masikip din. Meron akong napansin sa mga kapatiran. Yung mga kapatiran, nandoon sa labas ng bakod. Ayaw pumasok. Yung worship leader, si Josie, kasama ko, siya ang kasama ko lang sa loob. Pero lahat ng kasama ko nasa labas ng bakod. Tapos ang sabi sa akin ni Josie, bilin niya, basta pag halimbawa pong nabuhay siya, senya-sanyo po ako ha. Kasi mamaya, nakatalikod ako, nagwo-worship lead ako, tukuran ng aking kamay, Josie, pakialalayan mo ako. Eh di sabi ko, sure naman. Pero alam nyo, nakita ko, nung time na nagpipreach ako, mga kapatid na kaganyan, pero para bang iniisip nila, yung mga paa nila, kung sakaling mabuhay,
takbuhan na. Pero diyan natin makikita, sabi ko nga, are we excited how God will move? Tayo ba ay tatakbo? Matatakot? If the Lord moves, sino dito ang matatakot at tatakbo? Parang ayaw niyong kumibo eh. Noong time na yun, habang ako'y nagpipreach, talaga naman alam ko yung mga itsura ng kapatiran na they were expecting something, pero sa expectation nila, nandoon ang isang issue sa buhay nila, kung sakali ito'y bumangon, takbuhan na. Ramdam na ramdam mo dahil kung saan sila pumesto, alam nyo na kung bakit. Naturally, pag kami nag-minister sa patay, nasa loob sila eh. Dahil kailangan ko rin silang umawit kasama ko. Pero ang nangyari, sila lahat ay nasa labas, isa lang ang kasama ko sa loob at talagang mapipilitan si Josing sumama dahil siya yung worship leader. Pero diyan natin makikita na minsan gusto nating gumalaw ang Diyos, pero minsan tayo ay nauunahan ng takot. If God will move in your life, dapat ay talagang alisin natin anuman takot sapagkat God will truly move sa buhay nating lahat. Amen? Na bakit kumilos ng todo ang Diyos sa buhay ni Elisha bilang isang propeta ng Panginoon. Ang sabi nga, when this dead body, sabi nga, I touched the body of Elisha's bones, the man came to life and stood up on his feet. Tumayo kaagad at siya ay talagang, sabi nga, imagine ninyo, ang mga patay at that time, di ba ano ginagawa? Di ba nakabalot yun? Imagine ninyo, yun na lang siya tumayo nang nakabalot ay talagang himala katulad na nangyari kay Lazarus. Na dito po ipinapahayag sa atin, bakit nabuhay yung patay nung nahipo ang buto ni Elisha? Isang bagay lang po. Elisha, as a man of God, he had a great influence. Kaya nga, meron siyang matinding impluensya, even though buto na lang, ay meron pang impluensya na ibig sabihin yung kapangyarihan ng Diyos ay naranasan pa rin sapagkat Elisha became so faithful, obedient, and talagang nag-serve sa Panginoon. Napakahalaga po na ating i-desire, number 1, na tayo po'y maging influential. Good influence remains. Kapag tayo po ay nagkaroon ng influensya, ito'y mananatili sa buhay, sa puso ng mga tao na ating nakasalimuha. How many people in this world can be counted as good influence? Ilang kaya ang mga tao sa mundo na mabibilang talaga natin na napakabuting impluensya sa lipunan nating lahat? What do you want to leave behind when you die? Ano ang gusto mong iwanan kapag ikaw ay namatay? Meron ka bang gustong iwanang memory mo kapag ikaw ay kinuha na ng Diyos? Ano ba yung usapan niya? Hindi naman todos los santos. Pero tayo po ay nasa event na pinag-uusapan natin yung pinaka-life story ni Elisha at nangyari, tayo po ay nandito sa event na ito. Alam po ba niyo na hindi ko malilimutan ang text na ito? Sa panahon na ako'y nag-heart attack, ito ang topic ko noon eh. Hindi ko malilimutan. Ito yung topic. Na kung saan paano ang isang patay ay naka-impluensya pa rin. Na dito po pero ibang message ng Panginoon na binigay sa atin ngayon. Good influence remains. Na kapag ikaw ay talagang, sabi nga ay nabuhay ng maayos sa mundong ito, yung impluensya mong maganda ay maiiwan sa puso ng tao. Maiiwan ito, they will remember you. Kaya nga, sa bawat isa sa atin, how many, sa mga kilala mo, na yung kanilang mga ginawa, their acts of goodness, their acts of faithfulness and obedience to God, ay naiwan pa rin sa puso mo. Na pag naaalala mo sila, ay meron dalawa kang mararamdaman, nalulungkot ka dahil
Hindi mo na sila nakikita ngayon. Pagdating mo sa langit, makikita natin sila. At masaya ka kasi nag-e-enjoy na sila sa Lord. Meron po ba kayong naalala mga tao na mix ang feelings mo dahil nasa feeling na sila ng Panginoon, pero na nalulungkot na taong ganon sa buhay mo? Pakitaas niya ang kamay nang meron kayong mga nawala sa buhay na talagang mix ang feelings, sad and happy at the same time. It can be your loved ones, it can be a brethren, mga kapatid natin na nauna na sa atin, it can be your parents, na kung saan dyan natin makikita na sila'y naaalala natin at ikaw'y nalulungkot, pero naalala mo yung kanilang mabubuting ginawa sa buhay mo, o yung mga kapatiran natin that every time you remember them, ito'y nagbibigay sa'yo ng saya, at the same time, nalulungkot ka dahil hindi mo na sila kasama. Every time na ako'y pumupunta sa Montalban, merong kurot sa puso, lagi. Pag ako'y dumadaan na doon sa Montalban, may mga tao akong naaalala lagi. Pag ako'y pumupunta somewhere doon sa Dasmariñas kila Ate Tess, may naaalala na naman ako mga tao at may kurot sa puso ko. Alam niyo kung sino yung mga taong yun? Si Mrs. San Jose, si Aling Lita, si Ate Rose, si Nanay Lourdes. Naalala ko sila. Kasi yung mga panahon na nandun kami, pumupunta kami sa lugar na yun, yun yung mga panahon na kasama ko sila sa ministeryo, na kung saan talagang sabi ko nga, mga umuwi na, the heroes of faith of Agape ay talagang nauna na, kinuha na ng Diyos. Pero isang bagay lang, may lungkot pero may saya, kasi alam kong nasa piling na sila ng Diyos. May mga sa atin, mga magulang natin na nawala, naaalala mo sila kung paano sila talagang naging mabuting magulang sa iyo, mapagmahal, naging caring parents. May lungkot, pero may saya. Amen? Kaya nga, ang nakakalungkot, kung sakaling ikaw ay mamatay, walang maiwanan sa puso ng tao, kundi puro lungkot. And I just pray, kung tayo ay aalis sa mundo, may iiwanang galak at kalungkutan dahil maalala nila kung sino ka sa buhay nila. And I just pray, ang sabi nga sa Revelation 14, verses 12 to 13. Revelation 14, 12 to 13, ito po ang sinasabi dito. Sa Revelation 14, 12 to 13, basahin po natin. This calls for patient endurance on the part of the saints who obey God's commandments and remain faithful to Jesus. Then I heard a voice from heaven say, "Write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them." Says the Spirit pala. Sabi po dito, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they will rest from their labor, for their deeds will follow them. Nasabi nga na sila'y nagpahinga sa kanilang mga ginagawa, nawala na silang kapaguran, tapos na ang mga event ng kanilang paglilingkod, but their deeds will follow them. Ang ginawa nila ay susundan sila. Ibig sabihin, na sila'y nag-iwan ng legacy na kahit sa lupa, their deeds will follow them, na ang buhay nila ay tunay na merong iniwanan sa mundong ito na napakagandang alaala, at pagdating sa kalangitan, ang sasabihin ng Diyos, "Welcome, my good and faithful servant. Enter into the joy of your master." In God's eye, one measurement of greatness is the willingness to serve God to the utmost. Na talagang yung willingness natin na paglingkuran ng Panginoon to the utmost, to the highest level ng paglilingkod natin sa Panginoon. Ang tanong, nakakasawa bang paglingkuran ng Diyos? Sino dito ang magsasabing nakakasawang paglingkuran ng Diyos? At sino dito magsasabing, hindi kailanman nakakasawang paglingkuran ng Diyos? Praise God. Hindi kailanman nakakasawang paglingkuran ng Diyos.
Sapagkat ang totoong mga anak ng Diyos, to the last breath of your life, hindi ka magsasawang maglingkod sa ating Panginoon. Hindi ka magsasawa. Ang hindi ko malilimutan, isang hero of faith natin sa Agape, ay si Mami Mainit. Si Mami Mainit, yung tatay ni Kuya B, ay nanay ni Kuya B, siya ay talagang hirap na talagang siya ay talagang halos mamamatay na. Pero alam ba niyo, yung mga nurses doon, talagang nag-a-assist sa kanya, lagi niyang sasabihin, tanggapin mo ang Panginoong Hesus, tanggapin mo ang Panginoong Hesus. Walang sawa siyang nagsasabi tungkol sa kanyang Panginoong Hesus. Kaya nga dyan natin makikita, the one measurement of greatness in the life of every man, you have that undying desire to serve your God. Na walang kakupas-kupas ang desire mo to serve your God because you have that undying desire to love your God. Meron kang undying desire to love your God. Sapagkat yun ang talagang magpo-prompt sa'yo, magtutulak sa'yo, na talagang ikaw ay talagang maglingkod sa Diyos sapagkat mahal mo ang ating Panginoon. And to serve God with all your heart, with all your soul, with all your might, without ifs and buts, na ito ay talagang gagawin mo. Ito'y nagbibigay sa'yo ng talagang fulfillment in life. Na napufulfill ang buhay mo pag may nagawa ka for the kingdom of God. Pag may nagawa ka for the kingdom of God, sapagkat yun ang alam mong gustong-gusto ng Panginoon. And when you leave this earth, you have no regrets, you have no resentments leaving the earth because you have done your part, you do not miss the mark. Na hindi mo na-miss ang mark na ibigay pa sa Panginoon ang lahat. Nagawa mo ang nararapat para sa ating Panginoon sapagkat our goal is to finish the race. Yun ang goal natin, to finish the race. Na matapos natin ang takbuhan, na meron tayong, sabi nga, ay talagang nagawa for the kingdom of God. And I just pray, kung tayo man ay makatapos to finish the race, na mauuna tayo sa ibang mga kapatiran, we have somebody na pwede natin pagpasahan ng baton. Now, I am running the race, running the race, and now I will know, I will leave this earth, I am holding the baton, and now I will tell to that somebody, hold on the baton, continue the race, until Jesus comes. Kinakailangan, meron tayong papasahan ng baton nating lahat. Sapagkat, kung wala talagang susunod sa ating mga yapak, it means something na kinakailangan meron tayong talagang tagasunod sa yapak natin like Elijah to Elisha. Now, 2 Timothy 4, 7-8. Bagamat si Elisha, for sure, may ibang propeta na sumunod sa kanyang yapak. Pero, Gehazi failed the heart of Elisha. Bakit? Gehazi was lured by money. Now, 2 Timothy 4, 7-8, ang sabi ni Paul kay Timothy, ng time na alam niya na siya ay about na talagang aalis sa mundo at siya ay talagang, sabi nga, papatayin na siya because of his faith. Ito ang sabi ni Paul, lahat tayo bumasa po, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Na ibig sabihin, ang sabi ni Paul kay Timothy, I have fought the good fight of faith, I have finished the race. Now, the Lord has in store to me the crown of righteousness, na dahil ako ay naging tapat sa aking Panginoon, na aking, sabi nga, I have fought the good fight of faith, ipinaglaban ko ang mabuting laban ng pananampalataya. Hindi ako umayaw, hindi ako umatras, at hindi ako kailanman na talaga nagpatumpik-tumpik in fighting this race. Ibig sabihin, napakahalaga kay Apostol Pablo that he fought the good fight of faith, na siya'y nakipaglaban hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng kanyang buhay, na alam niya na ang kanyang pinaglalabanan, it is a good fight. Ito ay napakagandang laban. If
Pacquiao was defeated by Horn. Pero alam po ba nyo, yung laban ng mundo ay walang kwentang laban eh. Kasi may daya eh. Di ba? Di ba may daya? Pero pagdating sa labanan, na yung pinaglalabanan ay pananampalataya, you are fighting for your faith, walang kadaya-daya yun. Sapagkat, in the end, alam natin, ang ating judge ay talagang bibigyan tayo ng award o ng reward pagdating na tayo kunin na ng ating Panginoon. And may we experience what Paul has said in this verse, I have fought the good fight of faith, I have finished the race. Na matatapos natin ang takbuhan na ito. Ito po ang panahon na maraming tatakbo pero hindi matatapos ang takbuhan. I believe in the last days. Marami nagpaumpisan tumakbo, marami ay nagpaumpisa pero marami ay hihinto, marami ay talagang hindi magpapatuloy sapagkat the things of this world entangles them. Kaya nga ang sabi sa Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on the things that are above, not on the things that are on earth. Nailagay natin ang ating pananaw sa mga bagay na panlangit, hindi mga bagay na panlupa. Sapagkat alam natin ang napakahalaga sa buhay nating lahat na hindi tayo titingin sa mga bagay na panlupa. Sapagkat kung ikaw ay may pagsubok, kung ikaw ay may dinadaan ng mga problema sa buhay, ang tendency ay tayo'y tumalikod at umayaw at hindi na magpatuloy. Pero you know what? Yung mga trials, yung mga testing of your faith is just the spice of your life. Ito ay talagang pampaganda ng buhay mo, na ito'y pagtitibayin ka ng Panginoon, palalakasin ka ng Panginoon. Kaya ka may pagsubok sapagkat nakikita ng Panginoon, you can still stretch your muscles and be a strong warrior ng ating Panginoon. Amen? Sino dito ang handang mag-stretch ng muscle? And then, ang sabi nga dito, the deeds of those who go ahead of us, ay talaga naman, they followed, sabi nga that their deeds followed them. In the eyes of the Lord, ang pinakagusto niya, na tayo'y magtapos ng takbuhin na ito, na meron tayong desire, na talagang matatapos natin ito with flying colors. Na masasabi natin, I have done my part, na talagang nagawa ko ang part ko. We were all created with a purpose. Alam natin yun. While still living on earth, we must be stronger every day. Na habang tayo nasa mundo, magpakalakas tayo. Make a decision always, I will give my best to my God. Get rid of our excuses in this world. Na kinakailangan lumayo na tayo sa ating mga excuses sa mundong ito. Ano ang normal na excuses ng tao para siya ay hindi maglingkod sa Diyos o para siya ay hindi magpatuloy sa Panginoon? I am busy. Yan ang mga normal na excuses ng tao. Busy ako. Busy-busyhan. Di ba? If there's a will, if there's no will, there's no way. Eh di ba, ano ba ibig sabihin ng busy? Believers under Satan's yoke. Yung mga taong under Satan's yoke, na lagi na lang nahawakan ng kaaway. Nung ikaw ay humihingi ng trabaho sa Diyos, paluhod-luhod ka pa't paiyak-iyak. Nung nabigyan ng trabaho at bibigyan ng ministry, ay sorry po, busy na ako eh. Alam niyo naman ako ay candidate for promotion. Na minsan ito'y nakakalungkot sa presensya ng Panginoon. Kapag may hinihingi sa Diyos, ayan, masigasig. Pero pag tapos ng hingi sa Diyos, ayan, nawala na. Kaya nga dito po makikita natin na gusto ng Panginoon na tayo talagang maging talagang committed sa ating Panginoon. Sapagkat hindi natin pwede ikatwiran na tayo laging busy. Meron tayong paraan pag gusto nating paglingkuran ng Diyos. Na diyan natin makikita yung iba, I have no time, some other time na lang. Yan ang mga sinasabi. When I have opportunity, I will join you. When my retirement comes, I will surely, sabi nga, join you, count me in. Eh iba ang tanong, dumating pa ba sa retirement? Eh wala pa nga 60, namatay na.
Kaya nga si Elvis Presley, yan ang sinabi ni Elvis Presley. Pagkatapos ng last concert ko, magre-retire na ako sa singing career ko, maglilingkod na ako sa Diyos. Yung last concert hindi natupad, namatay siya, na-overdose siya. Kaya nga dyan natin makikita, do you know until when you will live? Alam mo ba kung hanggang kailan ka mabubuhay? Bakit kaya hindi pinaalam sa atin kung hanggang kailan tayo mabubuhay? Sino po dito ang nakakalam, alam mo kung hanggang kailan ka mabubuhay? O sige na nga, pagandahin ko ang tanong, alam mo kung kailan ka mamamatay? Yun na lang. Eh lalo naman, ano ba yan? Walang nakakapagsabi kung hanggang kailan ka mabubuhay, hanggang kailan tayo mamamatay. Pero habang tayo may kakayahan, ibigay natin ang best natin sa Panginoon. Sapagkat you will pass this way only once. So give our best to our God. Dadaan tayo ng minsan sa mundong ito, let us give our best to God. Ibigay natin ang best natin sa ating Panginoon. Get rid of that excuses in your life. Sapagkat alam natin na minsan gagamitin ng kaawayan para hindi natin siya mapaglingkuran. Kaya nga, may pwede excuse natin, sabi nga more important priorities in my life, next time I will do that. Diyan natin makikita ang daming excuses ng tao. Alam niyo, nung nakita ko si June at si Edelisa, sobra akong na-bless sapagkat yung kanilang 3 anak na ito, ay talagang na-raise up nila na talagang mighty warriors ng ating Panginoon. Especially nung nakita ko nagpe-pray yung 3 sa Cuneta Astrodome. Si Joshua, nag-special number yung gitara niya. Pagkatapos yung 3, nagpe-pray. Tapos nung nandito si Edelisa 10 years ago, meron siyang letter na ibinadala sa akin. Doon sa letter na yon, ang sabi niya sa akin, Pastora Sol, please, 2 pa lang anak niya, si Giselle at si Julissa. Pastora Sol, please pray for my children that all of them will serve the Lord. Na lahat sila ay paglingkuran ng Panginoon. Kaya nga dun, sabi ko, Edelisa, ito yung letter na binigay mo sa ay, oo nga, Pastora, kinuna niya. Tapos sabi ko, gano'n, tinago ko ito kasi para i-remind sa'yo na ito ang prayer ng puso mo at nangyari. Noong time na si Joshua ay tinetrain sa kanyang pagigitara, si Kuya Junjun ay magdadrive ng van, and then si Joshua nasa likod. Kinento sa akin ni Ate Presi, paano tinetrain si Joshua. Si Joshua normally maglalaro habang nasa sasakyan. Sasabihin ng daddy niya, Joshua, get your guitar. Practice. Si Joshua walang magagawa, kundi mag-practice. But you know what? Umaani sila sa training. Giselle, play with the organ. And you know what? Makikita mo, ginagamit sila ng ating Panginoon. Parents, hayaan nating ma-expose ang ating mga anak sa ministeryo ng Diyos. Let them see how God is moving in the ministry. Sabi nga ni June, you know what, Pastora? We can be some other place, pwede kami magpasyal, o dahil bakasyon ng mga bata, pero pinili namin, kami sumama sa misyon, para itong mga bata, makita nila ang ministry ng Panginoon. Nakalakihan nila ang paglilingkod sa ating Diyos. And you know what? Na-bless ako nung naririnig ko yon. Napakasarap na makita ang mga bata pa lang naglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat as parents, you can create an influence to your children how to serve God. May isang 3 years old na bata, negro, siyempre ang tatay niya, negra ang nanay niya. Yung bata ay nagpipreach dun sa tatay, habang nakahiga yung tatay, nagko-coach siya ng mga verses, nagpipreach siya. At may isang batang babae, siguro I think mga 8 years old, nagpipreach na siya. Come! Sabi gano'n ng bata.
let us, ano sabi nga, enjoy the Spirit of the living God. Batang babae, nakita ko, sabi ng tatay niya, okay, sabi niya gano'n na, mag-thanks ka, nag-thanks yung bata, at hanggang yung mga tao, nag-thanks na, receive the Spirit of the living God. Sabi ko, wow, in the mouth of babes, naroroon ang desire paglingkuran ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ito'y panahon na talagang humubog na tayo ng mga anak natin na paglingkuran ng Panginoon. Be a good influence to them. Doing things for your God requires determination, devotion, discipline para natin magawa ito. And it means sacrifice. Sapagkat yun ang maiiwan natin sa kanila, the first victory is to win over ourselves. Na talagang yung victory, mapagtagumpayan natin ang sarili natin, sapagkat alam natin, we should stay hungry for our God. This is the key to real success for our children and generation to come. Na tunay na makita nilang masarap maglingkod sa Panginoon. Whether na ikaw ay isang inhinyero, guro, owner ka ng isang negosyo, estudyante ka, driver ka, carpenter ka, manager ka, doktor ka, vendor ka, lawyer ka, caregiver ka, nurse ka, kung ano man ang ginagawa mo, kailangan ma-reach mo yung potential at tayong lahat ay maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang nakasaklaw dito sa stage na ito. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi lamang sa lugar na ito, kundi kahit sa iyong kapitbahay, kahit sa iyong kakilala, sapagkat alam mo sa opisina, sa eskwela, alam mo kung may purpose ang God sa iyo, wherever you are, you can influence people. Katulad ng isang nani sa Saudi Arabia, kinento ito ni Bishop F. Tendero, isang tagapag-alaga ng mga bata, tinuturuan niya ang mga kanyang inaalagaan na Jesus loves me this, I know, and the Bible tells me so. Yun ang inaawit ng mga bata. Jesus loves me this, I know, for the Bible tells me so. At yun ang kinakanta ng bata, sapagkat yung bata ay anak ng hari, ng ng royal blood. Nung narinig ng hari ito, true story ito, ang sabi daw ganun, ano yung inaawit nyo, Jesus, Jesus? Who told you that? Who taught you that? Alam nyo, sabi ng mga bata, Nani! Alam nyo, nag-decide ang hari na paalisin ang nani. No, you cannot sing that song again. Pinauwi yung nani, yung mga bata ay umiyak. May kapalit na iba, pero hindi sila pumayag. We want nani, we want nani, we want nani. And you know what? Walang magawa yung royal blood na hari na yon, kundi ipabalik yung nani. At ang sabi niya doon sa nani, wag mo ulit tuturuan ng anak ko ng tungkol sa Jesus mo. Ang sabi nung nani, I'm sorry sir, pauwiin niyo agad ulit ako sa Pilipinas sapagkat siya po ang tibok ng puso ko. Walang nagawa yung hari, kundi tanggapin yung nani at ngayon inaawit doon sa palasyo niya, Jesus loves me, this I know. Bakit? Hindi siya natakot sa buhay niya. Bagamat at stake ang buhay niya, pero inawit pa rin doon sa lugar na yon ang katotohanan na mahal tayong lahat ni Jesus. Amen? God is so good. In your workplace, in our school, everywhere we go, it should be our passion to tell the world about our Lord Jesus Christ. Sapagkat it must be a growing passion in our heart that we will tell Jesus kung sino man ang kausap natin. Let's have that zeal and persistence na talagang sabihin natin ang tungkol sa Diyos. Habang ginagawa ko ang message na to, naalala ko si Ate Lisa. Si Ate Lisa natin, nanay nila Karen, nila Mac, nila John. May mga times na sabi niya sa akin, Pastora, pray niyo po ako. Kasi po, minsan talagang pagod na ako. Pero alam niyo po, minsan is no time. Minsan may prayer meeting na pumunta pa rin siya, hindi siya sinabihan, practice time nila sa dance, hindi siya nasabihan na wala palang practice, postpone.
Sinubo niya yung sarili niya sa snow, pagkatapos siya ay puyat. Pagdating niya raw doon, parang gusto niyang magalit, pero sabi niya, hindi bali na nga. Nang ganon, sabi ko, Liz, hindi kailanman nasayang ang ginagawa mo sa Lord. Na alam ko na kahit puyat na puyat siya, requirement ng mga anak niya, kahit puyat siya, magpe-pray tayong lahat, sama-sama tayong magpe-pray. Kaya nga, sabi ko nga, napakasarap makita na may mga magulang na patuloy na pinapriority ang tungkol sa Diyos. And I just pray na patuloy na magkaroon tayo ng ganitong desire. Mawala man tayo sa mundo, meron tayong na-impart sa mundong ito. Meron tayong na-impart sapagkat we can be an influential person in the world. And number 2, as this dead person touched the body of Elisha, that dead body stood up and ran. Why? Hindi na-contain ng kapangyarihan ng patay na yon ang butong patay ni Elisha. Hindi kailanman pumaso ang kapangyarihan. Sapagkat good inspiration remains. Kapag ikaw ay inspiration sa iyong faith, inspiration sa obedience, inspiration sa service mo sa God, it will remain. Sapagkat tayong lahat, even if we die, we will be assured of that, na magiging inspirasyon tayo sa mga tao. Your ashes will not end your ministry. Yung abo mo ay hindi magtatapos sa ministeryo mo. Sapagkat even though na ikaw ay abo na lang, magpapatuloy ang ministeryo mo. Sapagkat merong mga taong sumunod sa iyong pananampalataya at pagsunod sa Diyos. And I just pray, kung ikaw yung magulang, ang mga anak mo ay susunod sa pananampalataya mo at pagsunod mo. Kung ikaw ay guro, ang mga estudyante mo ay susunod sa pananampalataya mo at sa pagsunod sa Diyos. Kung ikaw ay isang empleyado sa opisina, ang ka-office mate mo susunod sa pagsunod sa iyong pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Kung ikaw ay isang kapitbahay, may kapitbahay kang nadala sa Diyos, susunod sila sa pananampalataya mo. Your ashes will not end your ministry. It will continue. Amen? Na kahit wala na tayo sa mundo, may maiiwan pa rin tayong magpapatuloy. We need to set our sights on moving forward and upward in our service to God. Ang sabi sa 1 Corinthians 15:58, be steadfast, immovable, always abounding in the works of the Lord, knowing that in the Lord your labor will never be in vain. We need to sow seeds every day. Magtanim tayo ng binhi every day that will benefit others. It doesn't mean we should be powerful, rich, famous before we can inspire people. We can be ordinary, we can be simple, but we can be an inspiration. Amen? Pwede tayong ordinary lang. Pero pwede tayong maging inspirasyon ng marami mga tao. We can share, sabi nga, yung faith natin sa iba, and it will remain to the memories of many. Proverbs 10 verse 7, ano po ang sabi dito? The memories of the righteous will remain. Na kung saan ang ala-ala ng isang taong matuwid ay mananatili. Subalit ang ala-ala ng masama ay mabubura. Na kung saan the memory of the righteous will be a blessing, pagpapala. Pero ang pangalan ng isang masama ay mawawala. Na kung saan dito po makikita natin na kinakailangan na i-desire natin na maging matuwid tayo so that our memories will remain, will become a blessing to many. Subalit ang taong masama, pati pangalan nila ay gustong burahin sa puso ng marami. Kaya nga, napakalaga niyan. All the success in the world means nothing if we are not able to inspire others to know our Lord Jesus Christ. Sapagkat ito ang true measure of success.
kapag po tayo ay nakapag-inspire ng kaluluwa to follow our God. In every person, from the cradle to the grave, there is a deep craving to be an inspiration. From the cradle to the grave, gusto ng bawat isa sa atin, maging inspirasyon tayo. Amen? Wala. Gusto ba natin maging inspirasyon tayo? Na wala ka na sa mundo pag naalala nila ang iyong buhay, ang iyong pangalan ay talagang you will live, sabi nga, a smile to their face sapagkat maalala nila how you love God, how you serve God, and how you obey God. The memories of the righteous will be a blessing, but the name of the wicked will be rot. Na talagang will rot. Ang sabi nga dito, ito ay talagang will be erased. Kinakailangan magkaroon tayo ng desire na tayo po ay maging matuwid. Sapagkat yun ang totoong, sabi nga, from cradle to the grave, there is a desire for every one of us to become an inspiration. First and foremost, tayo po ay maging inspirasyon sa mga mahal natin sa buhay. Amen? Yung mga loved ones natin, maging inspirasyon tayo. Na tayo maging inspirasyon sa mga mahal natin sa buhay. Build our relationship. Paano natin i-build ang ating mga relationship? Structure yourself in the foundation of the Lord. Pundasyon na natin ang buhay natin sa Diyos. Life has meaning and purpose. Create the atmosphere of spirituality in your life. People will always sense if you are true or false. Makikita ng tao pag totoo ka at hindi ka. Inspiring many should be the desire of our heart. Ma-inspire tayo. May mga tao pag makita mo lang, inspired ka na. May mga tao pag nakita mo, expired ka na talaga. Bakit? Pag nakita mo, walang ka-glow-glow ang spirit na kahit ngumiti ay mukhasim talaga. Kaya nga dyan natin makikita na napakalaga sa buhay nating lahat na kapag nakita ka ng tao, you will be an inspiration to many. Na talagang, alam mo, nakaka-inspire yung taong yan. Ngiti pa lang, nabibless ka na. Di ba? Meron ba kayong mga kilala na ngiti pa lang nabibless na kayo? Totoo yun eh. Kaya nga napakalaga sa buhay nating lahat. We can inspire many in our own special way, small way. Choose to be the best example in your surrounding, wherever you are. Choose to become a solution, not a problem, wherever you are. Choose to become a blessing, not a burden, wherever you are. Choose to become a loving person, not a hater, wherever you are. Choose to become positive, not negative, wherever you are. Choose to become a praiser, not a complainer, wherever you are. Talaga naman, kung kasama mo complain, lahat na makita may negative. Ako ayoko na makasama. Di ba? Kaya nga, choose to become a praiser, not a complainer. Choose to become a lover, not a hater. Yung po ay choose to become a blessing, not a burden. Magagawa natin, choose to become a solution, not a problem. Can we do it? Yes. Kaya ba natin? Mahipo lang ang siko mo, blessed na. Nabuhay na ang diwa niya. Buhay ka pa lang, nabuhay na siya. O pag namatay ka, buhay pa rin siya. Di ba? Ibig sabihin, nag-grab elbow lang siya sa'yo, merong inspirasyon na nakuha sa iyo ang taong iyan. What do you remember about Nigel? Ano? Si Nigel, ayan oh. Alam niyo yung kanyang gentle spirit. Di ba? Malayo pa lang, pag may dala-dala ka, makita mo si Nigel, tatakbo yan sa'yo, bibit-bitin ang bit-bit mo. Di ba? What do you remember about Ate Marie? Yung maluto ni Ate Marie, no? Okay? What do you remember about Marvin? What do you remember about Anthony?
What do you remember about Ate Cora? The killer smile ni Ate Cora. Ito, medyo nag-experiment ako kay Ate Cora. One time kasabay ko siya sa Kia. Si Ate Cora parang may tukod ang ngalangala eh. Lagi nakangiti. Talagang the maintaining smile ni Ate Cora. And I prove it is true. Bakit? Abay natutulog na sa antok, sa pagod. Natulog si Ate Cora sa Kia pero natutulog. Nakangiti. Abay, grabe. Sabi ko si Ate Cora pala hanggang matulog nakangiti. Di ba? Kaya nga, nakakatuwa naman, di ba? Nakakatuwa. Kaya nga dyan natin makikita, napakasarap alalahanin mga kapatid. What do you remember about Kuya Alan? Sipag MacGyver, di ba? Diyan natin makikita na talagang, what do you remember about ating little Mac? Sweet, di ba? Kaya nga, iba't iba ang maano mo sa mga tao. Kaya nga, tayo lahat, may something na maaalala. Huwag natin ididisar. Pag namatay ako, kala nyo, maalala nyo rin ako. Nagdrama pa. Maganda, buhay pa lang, may maaalala na sa'yo. Di ba? What do you remember about? Sino ba ito? Si ano? Si Armando. Ayan. Oh. Ano? Si Armando, lagi naka-smile din, di ba? Okay. Kaya nga, marami tayong naalala eh, di ba? Yung mga yan ay talagang bahagi sa buhay nating lahat. Natunay na ang Diyos ay kumakatagpo sa ating lahat. Remember this, your association means inspiration. Amen? Yung association natin dapat inspiration. Sapagat Proverbs 11:30, ano ang sabi sa Proverbs 11:30? The fruit, let's read. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Ang bunga ng matuwid ay, sabi nga ay, tree of life, puno ng buhay. Yan. Ang bunga ng matuwid ay puno ng buhay. At siyang nagwiwin ng soul is wise. Kaya nga, napakasarap na tunay na tayo ay mag-win ng mga kaluluwa. Kaya nga, tayong lahat ay gagamitin ng Panginoon. And lastly, good influence remains, good inspiration remains, and when the body of that dead man touched the bone of Elisha, the dead body stood and ran. Di ba hindi na run for his dead? Run for his life. Di ba? Na siya ay run for his life. Buhay na siya. Di ba? Nabuhay. And you know what? Remember this. Good impact remains. Kapag tayo may impact ang buhay mo, ito'y mananatili. Good impact remains. One of our desires to make a positive impact on our lives here on earth, touching lives, reaching souls for Jesus is our highest goal. Si Elisha, he created an impact, undying impact. Even kanyang dead bones ay bumuhay ng patay. At itong kanyang buhay na ito ay nagbigay ng napakagandang halimbawa sa atin hanggang mamatay, hindi napaso ang kapangyarihan ng Diyos. I remember si Catherine Coleman. Si Catherine Coleman na naging inspirasyon, naging influential, nag-create ng impact. Alam nyo to whom? To Pastor Benny Hinn. Patay na si Catherine Coleman. Itong buhay ni Catherine Coleman ay nag-create ng influence, inspiration, at impact sa buhay ni Pastor Benny Hinn. And he was used mightily by God kung paano ginamit si Catherine Coleman. What you have done for Christ will last. Anumang ginawa mo para sa Panginoon, it will last forever. All of us will have a story to tell to this world.
sapagkat bawat isa sa atin may buhay na dapat sundan ng mundong ito. As we leave behind the things na talagang tayo nagmahal sa Diyos, we will leave an impact to this world. We will challenge people to love our God and to serve Him as you did. Kung paano mo ginawa iyon. Never diminish yung impact nating lahat sa mundong ito. Na huwag natin pababayaan yung influence natin ay mabawasan. Na huwag natin pababayaan na maging inspirasyon tayong patuloy ng mundong ito. Sapagkat always ang Christians is nasa minority, not on the majority. I remember si Dorcas. Si Dorcas ay isang babae na talagang ginamit ng Panginoon doon sa Acts 9:36-42. Nang siya'y namatay, umiiyak yung mga widows at inilapit kay Peter ang mga ginawa ni Dorcas. Na kung saan dyan natin makikita, iniyakan nila na mayroong isang Dorcas na namatay. At naalala nila ang kabutihan ni Dorcas sa buhay nila. At noong time na yon, sabi nga po dyan, isang disipulo ng Panginoon na tinawag na Tabitha, na ibig sabihin ay Dorcas, who was always doing good and helping the poor. Na siya'y laging gumagawa ng mabuti at tumutulong sa mga may hirap. At siya'y biglang nagkasakit at siya'y namatay at ang kanyang katawan ay nugasan at inilagay sa taas ng kaniyang bahay. And then doon sa Lida, sa Joppa, na kung saan ang mga disciple ay sabi nga gano'n, nang narinig nila na nandun si Peter, pinadala nila ang dalawang lalaki para kay Peter at talagang hihimukin si Peter na siya'y pumunta kaagad, bagamat patay na si Dorcas. Doon sa 39, pumunta si Peter at doon nakita niya ang mga babaeng balo na umiiyak doon sa patay na katawan ni Dorcas, showing to Peter their robes and other clothings na tinahi nitong si Dorcas nang siya'y nabubuhay pa. And then sa panahon na yon, si Peter ay pinaalis sila sa room at siya ay lumuhod sa ating Panginoon at siya ay humarap sa patay na katawan ng babaeng ito at sinabi ni Peter, Tabitha, get up! She opened her eyes and seeing Peter, she sat up. Na ibig sabihin dito, na ang babaeng ito, bagamat siya ay namatay, na maraming mga tao iniyakan ang buhay nitong babaeng ito at pinanghinayangan. At doon ay talagang ang Diyos ay kumilos at muli siyang nabuhay. I just pray, kapag tayo nawala sa mundo, panghihinayangan tayo. Huwag naman katulad ng mga may nabalitaan akong nabaril at ang sabi ng maraming tao, ay, nabuhay, dapat patay na. Di ba bakit? Hindi pinanghinayangang mabuhay. Mas gusto pa nilang mamatay. Bakit? Sapagkat ang taong yun ay gumawa ng kasamaan. Pero ang pinanghihinayangan ng mundo, yung taong nawala sa mundo dahil nag-iwan ng magandang legasiya. Amen? I believe ang bawat isa dito, pag tayo nawala sa mundong ito, panghihinayangan tayo. Hindi kayo convinced na panghihinayangan kayo? Do you believe na panghihinayangan ka na ikaw ay mawala sa mundong ito? Sino po dito ang naniniwala na masasabi ng iba, sayang, bakit siya nawala sa mundong ito? Amen? Maraming mga tao, pag nawala, sasabihin, "Hay, salamat." Nothing is so terrible except to die doing nothing for the Lord. Wala nang pinaka-terrible thing, kundi ang mamatay na wala tayong nagawa sa ating Panginoon. Ecclesiastes 9:10, God has put greatness and goodness sa iyong buhay, sapagkat gusto ng Panginoon, we will all leave a legacy in this world. Let's see kung sa buhay nating lahat na tayo mag-iiwan ng legacy sa mundong ito. Whatever your hand finds to do, lahat tayo, do it with all your might. For in the grave where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Ibig sabihin, habang tayo may buhay, gawin natin ang best natin sapagkat pag nasa libingan,
matapos na ang mga gagawin natin. Kaya nga, nung time na si Elijah ay kinuha na ng Diyos, ito ang sinabi ng mga tao, let's see if the power of Elijah rests on Elisha's life. At ito'y na-prove nila, the same power was in the life of Elisha. Why? Elisha followed God as Elijah did. He had an unfading legacy to leave in this world. Kaya nga po, habang tayo nabubuhay sa mundong ito, itanong mo sa sarili mo, if you are really living or you are just existing. Magkaiba ang living sa just existing. Iba yung nabubuhay ka o basta nandyan ka lang. Let us dream that we will leave a powerful legacy in this world. Let us continue to shine in this world. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon us all. I will not live my life in regrets. I will not sing that song, wasted years, oh how foolish. Na tayong lahat ay ibubuhay natin ang best natin. Be at your best. For the Lord deserve our best. Amen? Grab every opportunity to serve our God. You don't know until when you will live on this earth. May the prayer of our hearts be the prayer of the psalmist, Psalm 90, verse 12. Lord, teach me to number my days that I may get a heart of wisdom. Bigyan mo po ako, Panginoon, ng talagang katalinuhan, bilangin ang araw ko sa mundong ito. Sapagkat the happiest person in the world is the one who is ready to leave the earth because he has done his part at masasabi niya pagharap niya sa Diyos, mission accomplished, Lord. Sapagkat gusto ng Panginoon maganap ang kalooban niya sa buhay nating lahat. Mga kapatid, all of us, whether you like it or not, you will leave a legacy as a father to your children, as a husband to your wife, o as a wife to your husband. Kapag ikaw ay umalis sa mundong ito, I just pray, panghihinayangan ka. Na kung saan tayong lahat ay dapat maiiwanang regalo sa mundong ito, na iiwanan natin na masasabi nila na tunay na ginawa mo ang best mo while living here on earth. I just pray, kahit wala na tayo sa mundo, we will remain that influence in this world. Maiwan natin ang impluensya sa mundong ito. That we will inspire many kahit wala na tayo sa mundong ito. And we can still create an impact sa mundong ito. I just pray, magagawa natin iyon. Amen? Sino po dito, buhay ka pa lang, gusto mong merong maganap na ganon sa buhay mo? O syempre, di ba? Napakasarap na isipin mo na ikaw ay talagang gagamitin ng Panginoon. To the last breath of your life, gamitin ka ng Diyos. Gamitin tayo ng Panginoon. Na huwag natin pababayaan na masayang ang mga panahon natin sa lupa na hindi tayo naging kagamit-gamit sa mundong ito. Alam nyo, nakalulungkot na buhay, yung namatay ka na hindi mo na-discover ang purpose ng Diyos sa buhay mo. At kung meron ka mang na-discover na purpose ng God sa buhay mo, namatay ka, pero hindi mo nagawa ito. I just pray, as we discover the purpose of God in your life, develop that purpose, and commit that purpose in God, to God, na sasabihin mo, use me, O God. At hanggang sa huling hininga ko, gusto kong gamitin mo ako, Panginoon. Amen? Sapagkat walang buhay na tunay na nasayang kapag ito'y binigay sa ating Diyos. Amen? We are not ready to leave this world kapag hindi mo nagawa ang purpose ng Diyos sa buhay nating lahat. At habang ginagawa mo ang purpose ng God sa buhay mo, mas handang-handa kang umuwi sa Diyos sapagkat alam mo, nagawa mo ang layunin ng Diyos sa buhay nating lahat. Amen? Sapagkat may Diyos na laging nagbabantay paano natin tinutupad
ang layunin niya sa buhay nating lahat. Amen. Sino po dito ang nagdi-desire you will leave a legacy in this world? You will leave a gift in this world. Something na talagang importante sa buhay mo na iiwanan mo sa mundong ito. That they will be influenced by this and they will be inspired by this and it will create an impact to them sapagkat you have imparted to them that legacy in your life. And I just pray, lahat po tayo may iiwanang something good in this world. Amen? Do you want these people in the world to remember you? Na may smile sila sa kanilang mga muka. Meron ba? Meron, I believe. Tayo po lahat ay tumayo na patuloy na tayo hamunin ng Diyos na mag-iiwan tayo ng legacy in this world. Like Elisha, nag-iwan siya ng legacy in this world. Napakaganda ng buhay ni Elisha. Si Elisha ay nabuhay na malakas ang kanyang impluensya, na kahit buto niya ay nagbuhay ng patay. Na kahit buto niya, nag-inspire ng maraming tao. Na kahit buto niya, it created an impact. 1,000 years ago, binabasa pa rin natin ang nangyari sa buhay ni Elisha. And I just pray, we will have an unfading touch sa buhay ng maraming tao. Amen? Amen? Salamat sapagkat itinuro sa atin ng Diyos kung paano. Patuloy tayong turuan ng Diyos na tayo'y mag-iiwan ng magandang alaala sa mundong ito. Amen. The world is passing away, but your legacy will remain in the hearts of God and the people.